Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking mana o ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa linggong ito, no, magandang pagnilayan natin, no, mula na rin sa ating mga pagbasa, ay magandang tanong, ano ba ang mahalaga sa iyo? Kasi kung ano mahalaga sa iyo, naroon ang puso mo. Kung ano mahalaga sa iyo, yun ang pinipili mo. Kung ano mahalaga sa iyo, yun ang pinahahalagahan mo. Marami sa atin ay ang pinahahalagahan natin ay ang itsura. Kaya marami gusto siya ang pinakamaganda, magmukhang bata. Gusto niya magmukhang 16 kahit 60 na siya. Medyo reality check na lang din tayo, no? Mas okay pa kung 60 ka na, gusto mo magmukhang 59. Ayan, pwede pa yun. Ano? Malapit-lapit pa yun. O, gusto mo 58, no? Yung iba, no, ang kanyang halaga ay nakikita niya sa kung anong meron siya. Kaya pag may latest na cellphone, sige, bili. iPhone 17, i-flex pa niya yan. Ipapakita pa niya sa lahat, ito ang aking iPhone 17 Pro Max, fully paid. Di ikaw na. Siguro yung iba, they find their worth kapag ang kanilang damit ay branded. No, may buhaya, may kabayo, ano pa ba? At wala namang pato. No, kulang na lang Manila Zoo para lahat ng hayop kompleto ka. Hayop ka. No, pero maganda sanang makita, no, na yung akala mo magbibigay sa iyo ng dating
pagkatapos ng ilang buwan, no, lalo na kung suki ka ng anli, no, sangyup, kain ka ng kain, yung damit mo, after ilang buwan, dry fit na yan. Dry na, fit pa, mukha ka ng suman. Lalo na kung green ang suot mo. Ay, sorry. Yung mga naka-green, hindi pa naman. Malayo pa. Tupig lang, Father, tupig lang. Pero maganda makita, no? Ano ba yung pinahahalagahan mo? Kasi kung sa mga material na bagay lamang, alam mo na lilipas yun. Yung iPhone 17 mo this year o next year, may 18 na. Yung damit mo, kukupas din, maluluma rin. Sisikip din. At ito yung sinasabi ng ating unang pagbasa. Ang lahat ay walang halaga. Pero ano ba yung mahalaga? Tingin tayo sa Ebanghelyo. Yung tao sa Ebanghelyo na binibigay ni Jesus sa talinhaga, ang mahalaga sa kanya, yung ari-arian niya. Kaya nung nagkaroon siya ng saganang ani, ang problema niya, hindi nakasya sa paglalagyan niya. Hindi nakasya sa bodega niya. Sana all yan ang problema, di ba? Pero, imbis na yung sobra ay ipamigay niya, ano yung ginawa niya? Giniba niya yung kamalig niya at nagpatayo na mas malaki. Di anong nangyari sa hambing sa atin ng Ebanghelyo? Yung akala na niyang nasa kanya na ang lahat, wala na siyang poproblemahin, yun, tinawag ni Lord. Kaya ang paalala ni Jesus maging maingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Kaya wala sanang Kristiyanong kuripot. No? Walang Kristiyanong kuripot. Kasi ang taong kuripot, iniisip niya yung sarili niya. Anong makukuha niya? Ayaw niyang magbahagi. Ano yung para sa kanya? Ayaw niyang mag-alay. Kuripot. Gusto niya sa kanya ang lahat. Di sa'yo na ang lahat. Yun yung taong kuripot. Ayaw magbigay, ayaw mag-alay, ang gusto niya, akin lang, ako lang. Anong makukuha ko dito? Ano para sa akin to? Anong mahihita ko dito? Yan ang taong sakim. Para sa kanya. Para sa sarili. Pero, bilang mga Kristiyano, saan tayo nais dalhin ng Panginoon? Ang pagtalikod natin sa kasakiman ay ang pagiging bukas palad. The antidote to greed is generosity. Pero wag mong isipin na ang pagiging bukas palad o generous ay nasa material na bagay. Hindi lang ho doon. Iniisip mo, ay, generous ako, galante ako, lahat kayo lilibre ko. No, hindi ako ha. Pero, kuripot naman sa kapwa, sa pagmamalasakit sa kapwa niya. Pwede nga, siya ay galante. Pag may hingin ka, bibigyan ka. Pero pagkabigay sa'yo, marami nang sinasabi sa likod mo. Is that a person who is really generous? Diba? Pwede nga sa lahat ng maraming tao kapag may ambagan siya, may pinakamahal na ibibigay. Pero kung makapanghusga naman ng kapwa, mula ulo hanggang paa ang tingin,
Is that a person who is really generous? Diba? Kaya sana, ang pagiging bukas palad, hindi lang sa material na bagay, kundi ang pagiging bukas palad ay nakikita din sa pagmamalasakit niya sa kapwa niya. He is generous in caring for others. Siya ay bukas palad sa pagmamalasakit sa kapwa niya. Siya ay bukas palad sa pagtingin sa kapwa niya nang walang panghuhusga. Siya ay bukas palad para paglingkuran ang kapwa niya. Siya ay bukas palad sa pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi siya kuripot sa pagiging matigas ang ulo. Hindi siya kuripot sa pagiging mapagmataas sa kapwa niya. Hindi siya kuripot at ganid sa kanyang kayabangan. Kaya magandang imbitasyon sa atin ngayon. Kung gusto nating lumago sa buhay na banal, kung gusto nating lumago sa pagiging katulad ni Jesus, maganda rin pagkakataon na narito din ang imahe ng Poong Jesus Nazareno at nakikita ko din ang mga replika ay nasa gilid kasama ng mga balangay na naririto. Kung nais nating sundan si Jesus, maging katulad natin si Jesus sa pagiging bukas palad. Bukas palad na nag-aalay ng sarili. Bukas palad na nagbibigay ng sarili. Bukas palad sa pagtrato sa kapwa natin. At yan po ang tao na totoong generous. Hindi lang sa material na bagay nakikita yon, kundi paano ba niya tinatrato ang tao sa paligid niya. Paano niya pinagmamalasakitan ang tao sa paligid niya. Dahil ang taong ganid at kuripot, ang direksyon niya ay para sa sarili. Kundi ang taong bukas palad, ang direksyon ng buhay niya para sa iba. Sa kanyang pagbibigay, paglilingkod, pag-aalay. Naalala ko, may isang naglilingkod sa simbahan at napansin ko na pagkabukas ng simbahan, naroon na siya. Nagbimisa na ako ng 10:00, naroon pa rin. At sinasabi ko sa kanya, ay bakit narito ka pa? Wala ka bang pamilya? Wala ka bang balak umuwi sa inyo? Mamaya, Father, uwi ho ako. Doon ako magtatanghalian. Sabi ko sa niya, kasi wala akong ipang tatanghalian sa iyo eh. Pero kinahaponan, magbubukas ulit para sa panghapon na misa, naroon na naman siya. At hanggang yung huling misa ng gabi, sabihin ko, ay bakit narito ka ulit? Wala ka bang pamilya? At ang sagot niya, meron ho. Pero Father, paglinggo para kay Lord. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang ipaghanda at nakita ng kwarto dito? Kulang na lang, tumira ka na dito. Pero sabi niya, Father, wag mo akong pakainin. Masaya na ako na nandito ako paglinggo. Masaya na akong ibinibigay ko ang sarili ko kay Lord dahil ang linggo ko ay para sa Diyos. Wala akong hihinging kapalit. Huwag mo akong papakainin, Father. Pag nauhaw lang ako, kukuha lang ako ng tubig sa dispenser. Pero ang linggo ko ay para kay Lord. Kahit yung simpleng ganong pagbibigay ng sarili, that is generosity already. Kaya magandang imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano, bilang deboto ng Poong Nazareno, maging katulad ni Jesus, bukas palad sa pagbibigay ng sarili sa iba,
bukas palad sa pakikinig sa tinig ng Ama. Amen.